Mataas sahod mo, pero bakit parang isang sweldo lang? Ubus agad. Be honest, naranasan mo na to. Worse, paano kung kumikita ka ng malaki, pero wala ka talagang yaman? Ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Magkaiba ang paggawa ng pera at ang pag-keep nito. Making money? Hustle, skills, opportunity. Keeping money? Discipline, behavior, control. At kung wala ka ng pangalawa, kahit gaano kalaki kinikita mo, mauubos din yan. Ito yung dahilan kung bakit maraming high earners, paycheck to paycheck pa rin. Akala natin pag tumaas sahod, gagaan ang buhay. Pero ang nangyayari, sumasabay ang lifestyle. From simpleng kape, naging daily cafe habit. From commute, naging Grab palagi. From okay lang na phone, naging upgrade every year. At bawat maliit na upgrade, nagiging permanent expense. Hindi mo napapansin, pero tumataas ang baseline ng gastos mo. That's lifestyle creep. Tahimik, walang warning, pero siya ang kumakain ng future mo. At ito ang pinakadelikado. Mukha kang mayaman, pero wala kang ipon. Magandang kotse, latest gadgets, travel posts. Mukha kang successful. Pero ang totoo, image lang ang lumalago, hindi ang yaman mo. That's the wealth illusion. Isang emergency lang, pwedeng mawala lahat. Mas malala pa, baka hindi ka lang gumagastos, baka nalulubog ka na sa utang. Credit cards, installments, next sweldo ko na babayaran. Pero every month, may parte ng kita mo na hindi na sayo. Interest. So instead na ikaw ang pinapayaman ng pera mo, ikaw ang nagtatrabaho para yumaman ng iba. That's the trap. So paano ka makakatakas? Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. It's about being intentional. Here's the shift. Real wealth is invisible. Hindi yan yung pinupost, hindi yan yung pinapakita. Wealth is yung hindi mo binili. Yung lifestyle na hindi mo in-upgrade. Yung perang pinili mong itabi. Sounds boring? Exactly. Boring ang pagyaman, pero effective. Hindi ka kailangan maging magaling sa math para yumaman. Kailangan mo ng control. Kahit gaano ka katalino, kung wala kang disiplina, mauubos pa rin yan. Money is not a math problem. It's a behavior problem. Impulse buying, peer pressure, deserve ko to mindset. Yan ang tunay na kalaban. So here's the simple system. Una, spend with intention. Know your needs versus wants. Pangalawa, build an emergency fund. At least 3 to 6 months ng expenses para hindi ka agad bumagsak sa utang. Pangatlo, invest consistently. Hindi kailangan malaki, kailangan tuloy-tuloy. At dito papasok ang pinaka-powerful concept, compound interest. Kumikita ang pera mo, then yung kinita niya, kikita ulit. At habang tumatagal, bumibilis ang growth. At eto ang pinakamahal na pagkakamali, yung paghihintay. I'll start next month, pag mas malaki na income ko. The truth, every delay costs you. Because time, yan ang pinakamalakas mong asset. Imagine this, may ipon ka na hindi mo kailangang galawin. May investments na pumikita kahit wala kang ginagawa. May freedom ka pumili, hindi mapilitan. Pwede kang umalis sa toxic na trabaho. Pwede kang magpahinga kapag pagod ka na. Kasi sa dulo, hindi pera ang goal. Freedom ang goal. Freedom sa oras mo, freedom sa choices mo, freedom sa buhay mo. This content is for educational purposes only. If you found this valuable, like, share, and subscribe to Silent Wealth for more real, practical financial insights. Stay informed, stay wealthy.